Hello people! Day 16 ng Ramadan Serie kahapon at ito yung una, gumawa muna ako dyan ng dough para sa ating sweet. Ang recipe na to ay ginuha ko kay Sis Sagera Zenodin. Shout out to you sis. Maraming salamat at panoorin nyo yung vlog niya. Sobrang daming mga Arabic food doon at maraming mga sweets para sa Ramadan. Ang written recipe nakalagay sa screen. Hinati ko lang yung recipe dahil konti lang yung gagawin natin at palasahin natin yan ng 1 hour bago natin imulde. Sa kanilang main dish naman ay mahashi ang gusto nila. Dito sa bahay pag magmashi ako or mahashi, maraming zucchini dahil zucchini lang ang gusto ng mga alaga ko. Yung isang green bell pepper, it's either hati sila ng amo kong babae at kalahati doon ay amo kong lalaki yung kakain. Naglagay din ako ng 2 pirasong eggplant dyan. Gusto din yun ng alaga akong dalaga, pati yung amo kong babae. So dahil sa Ramadan ngayon, madalas maraming matirang pagkain kaya kuntian lang talaga natin yung mga portion ng ating mga niluluto. Una, tanggalan natin yan ng mga laman, yung zucchini or kusa, pati yung talong at yung green bell pepper. Nakita nyo naman kung paano ko siya tinanggalan. So hindi yun matatapon yung laman ng zucchini or kusa dahil lulutuin natin yan later. Sa filling naman, gumamit ako ng 2 cup ng Egyptian rice or small grain rice at naglagay ako ng ground beef, kunti lang, mga 1/4 siguro yun. And then naglagay tayo ng dried mint, asin, paminta, naglagay tayo ng turmeric powder and olive oil. Tamang kutob-kutob lang yung timpla natin at mikos-mikosin natin yan ng mabuti. Yung cabbage roll na ginagawa ko dito, ito din yung palaman, pareho lang yan. Hindi ako maghahalo ng cabbage dito kasi yung isang alaga ko pag nahaluan, hindi na yung kakain. Pag malfoof ako or cabbage roll, isiparate ko yun ng luto. Isang separate na pot. So, ganyan yung ginawa ko. May space pa kasi magkatumba-tumba kaya nilagyan ko ng isang baso. For the sauce naman, nag-blend tayo ng 3 pirasong kamatis. Depende yan sa inyo. And then hot water para matunaw yung aking broth cubes na nilagay. Pero optional naman yun, parang ikaw. Naglagay tayo ng tomato paste, lemon, depende sa gusto nyong asim. Naglagay tayo ng black pepper, asin, at nilagay natin yung blended na kamatis. May natira pa doon kung nakita nyo at hindi ko yan inubos muna. Kunti lang muna yung nilagay kong sauce para maluto ng bahagya yung ating rice at hindi magsipaglabasan. Yung natira doon na sauce na nasa bowl ay ilalagay ko lang din yan later. Then dito naman tayo sa ating sambusa meat. Araw-araw natin itong ginagawa. So ground beef, naglagay tayo ng boiled egg, naglagay tayo ng chopped na chives and dill. So magbabalot na tayo. Itong sambusa wrapper na to, Gawar brand din to, pero ibang level yung pangalan niya sa basta Gawar brand din siya pero iba yung kulay ng kanyang wrapper. At sabi ni Amo mas maganda siya, mas more crispy. So ito na yung gagamitin natin. Then naka-halfway na tayo ng luto ng ating mashi. Nilagay na natin yung remaining na sauce. Gusto ng mga bata dito maraming sabaw. And then pag malapit na siyang maluto, naglagay tayo ng maraming garlic and dried mint leaves. Balikan natin yung ating dough sa ating sweet. So gagamitin natin tong vermicelli na ito. Ito yung ginagamit. Ito lang yung available kasi din na nakita ng pinabili ko. So, ilagay natin yan sa food processor para mapino. Diyan natin i-coat yung ating dough later. At kung gagamitin tayo ng fresh milk, pwedeng gumamit ng evaporated milk. Basta pang pangbasa ng dough. So, yung dough, i-flatten lang natin depende sa gusto nyong kapal. And then, pagkatapos na flatten ay imomold lang natin yan depende sa gusto nyong bilog kung gaano kalaki. Pero mas maganda kasi pag maliit yung mga bilog dyan. Para cute siya. Lalaki pa kasi yan pagka naprito. Doon kay Sis Sagera, sobrang amaze ako sa kanyang mga niluluto at mga sweets. Ang dami-daming, mas marami pa siyang niluluto kaysa sa akin at marami siyang recipe doon para sa Ramadan. Panoorin nyo siya guys. Tapos, yung sabi ni Amo dito, dahil first time kong naluto to, nagustuhan niya. Sabi niya, super yummy daw yung sweets kahapon. After tayong gumawa ng mga bilog-bilog, maglagay tayo ng palaman ng curry cheese or cream cheese na ito, yung square. And then, hatiin lang natin yan ng 4 para enough yan para sa ating bilog. So, pangalanan siguro natin tong vermicelli sweet balls. Pero hindi ko alam kung mayroon ba talaga tong pangalan sa Arabic na to. Hindi ko alam. First time ko tong nakita kay kabayan. After na bilog ay natin yan, basain natin yan ng
fresh milk or evaporated milk, saka natin i-coat doon sa vermicelli na pinudpud natin like breadcrumbs ba, i-coat natin. So kaya may tubig or pwede din tubig, may gatas para didikit talaga yung vermicelli. Then yung ating mashi ay okay na yan. So tinanggal ko yung ang sabaw para hindi siya ma-absorb lahat dun sa kanin. Dito naman tayo sa soup. So ang soup nila kahapon ay macaroni soup. So sa macaroni soup, gumamit ako ng butter, pwedeng regular oil. Naggisa tayo ng maraming white onion. Then naglagay tayo ng tomato paste. Gisahin mo na mabuti yung tomato paste para malis yung asim. Then naglagay na tayo ng blended tomato na fresh, pwedeng tomato in can. Then naglagay tayo ng pasta macaroni with water. Yung water ay tansyahin nyo lang. Yung pangpalasa nun ay asin, paminta at broth cubes. Ito naman, ito yung laman ng zucchini or kusa na tinanggal natin kanina para hindi siya masayang, at ito ay prepare nila to with brown bread. So nagisa lang tayo dyan gamit ang olive oil, mas maraming kunting olive oil, mas marami pero kunti, basta ganon. Nagisa tayo ng garlic gamit ang olive oil, mas more olive oil kaysa sa regular na pagisa natin. Then naglagay tayo ng coriander, gisa-gisa ng konti, saka natin nilagay yung ating zucchini, and then yun lang, yung pangpalasa niyan, asin at paminta. Yun, i-prepare nila yan with Arabic bread, brown bread. Sa pag-serve naman ng mashi ay i-separate natin yung more sabaw dahil gusto yun ng mga bata na i-separate yung sabaw dahil hihigupin nila yan or habang kumakain sila ay kumukuha sila ng soup. So, ito na yung itsura niya. More on kusa talaga pag dito sa bahay dahil gusto talaga nila yung kusa lang or zucchini. So, ito ay ano na yan siya, nasa 5:45 na yan ng hapon. Oras na yan para iprito natin yung ating sweets. Tinatansya ko yung oras para magprito habang si Belle naman ay gumagawa dyan ng Arabic coffee. Ito ay kasama yan isi-serve o mauna yung sweets na yan with Arabic coffee pagka pag mag-break sila ng fasting, ito yung una nilang kakainin with coffee. So alas 6 yung una nilang kain, kaya tatansyahin natin na mainit pa yung sweets para masarap. So i-drizzle natin yan ng condensed milk. Wala akong pistachio na pang dressing, kaya condensed milk na lang muna. Siguro pwede yan sa caramel, pero nasarapan naman yung amo ko dyan. Naglagay ako ng separate na condensed milk sa maliit na bowl in case na kulangan sila sa tamis. So mag-move on na tayo dyan sa ating sweets dahil na-serve na yan doon sa mga amo. Dito naman tayo sa ating sambusa. So meron tayong sambusa cheese, meron tayong meat, and meron tayong chicken. So ready na yung ating sambusa habang kumakain sila doon at uminom ng kape, nagdasal. Ako naman dito sa kusina, nag-reheat ng mga food, soup, at nagprito ng sambusa. Habang si Belle naman dyan, pagkatapos ko namang naluto, yung mga naka-ready na, siya naman yung naghahain doon. Yung ating macaroni soup, may parsley yan on top.